Sinakal, sinilid sa sako, tinalian ng bato at itinapon sa kanal. Ganyan ang karumal-dumal na sinapit ng 20 years old na si Bella Lutap. Nawala si Bella matapos magpaalam na dadalo sa isang kasiyahan at salo-salo kasama ang mga kaibigan noong gabi ng June 16, 2026. Subalit nang umalis sa kanilang bahay ay hindi na ito nakauwi pa ng buhay. Dahil noong June 19, 2026 ng hapon, makalipas ang 3 araw na paghahanap, ay natagpuan ng wala ng buhay niyang katawan sa isang irrigation canal sa Sitio Bornao, Barangay del Pilar, Zaragoza, Nueva Ecija. Natagpuan sa irrigation canal ang bangkay ng 20 anyos na trans woman na ilang araw nang nawawala. Arestado naman ang ex-boyfriend na huling kasama ng biktima. June 19, 2026 ng bandang 3:45 ng hapon nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan ng Zaragoza Municipal Police Station. Base sa tawag ay may natagpo ang wala ng buhay na katawan ng isang hindi pa nakikilalang individual sa irrigation canal sa Sitio Bornao na nasasakupan ng Barangay del Pilar, Zaragoza, Nueva Ecija. Ang area kung saan natagpuan ang biktima ay malayo sa mga kabahayan. Lubak at madamo ang daanan at ang paligid ay pawang natataniman ng mga palay. Sa madamong lugar na ito sila itinuro ng mga residente sa lugar. Sa isang irrigation canal na nababalutan ng mga malulusog na kangkong at water lily ay naroon ang katawan ng di pa nakikilalang biktima. Nakabalot ito ng sako at may nakataling lubid na may bato. Marahil ay sinubukan ng salarin na talian ng bato ang katawan para manatili ito sa ilalim ng tubig. Subalit dahil nga lumobo ang katawan ng biktima at dahil sa numuong gas, ay lumutang ito at doon ito natagpuan ng isang magsasaka na nagmamay-ari ng lupain. Ayon sa kanya, ay naisipan niyang ikutin ang taniman ng palay ng hapon na iyon para makita kung maayos ba ang pananim. Nang mapagawi siya sa gilid ng irrigation at doon na niya nakita ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima. Sino ang nasa loob ng sako at bakit niya kaya sinapit ang masakit na katapusan? Bago ang pagkakatagpo sa katawan ay una nang nakatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan ng Zaragoza Municipal Police Station. Ito ay tungkol sa misteryosong pagkawala ng 20 years old na si Bella Lutap. Dumulog sa kanilang tanggapan ng pamilya para humingi ng tulong sa paghahanap sa kanilang anak. Ayon sa kanyang ina, June 16, 2026 ng gabi, nang huling makitang buhay si Bella. Nagpaalam ito na magtutungo lamang sa isang salo-salo kasama ang mga kaibigan. Mula nang umalis ng bahay ay hindi na ito nakita pa at hindi na matawagan at wala ring nakakaalam kung saan ba ito nagpunta. Mabilis na lumipas ang 3 araw. Maging sa tulong ng mga pulis, mga kaibigan, kakilala at mga kamag-anak ay hindi natagpuan si Bella. Hanggang sa kumalat ang balita na may natagpo ang katawan ng isang hindi pa kilalang biktima sa irrigation canal sa Sitio Bornao. Sa pamamagitan ng mga marka, tattoo at kasuotan ng biktima ay kinumpirma ng kanyang pamilya na ito na nga ang nawawalang si Bella Lutap. Dahil dito ay agad na nagsagawa ang Zaragoza PNP ng isang masusing investigasyon sa pangunguna ni Police Major Nelson Sarmiento, ang Chief of Police ng Zaragoza Municipal Police Station. Ang pamilya Lutap ay matanggal lang naninirahan sa Barangay Kumawan, San Antonio, Nueva Ecija. Simple lang ang buhay ng pamilya. Malalaki na at may mga pamilya na ang magkakapatid. Tanging ang bunso na lamang na si Bella ang naninirahan kasama ng kanilang ina. Si Bella ay pinanganak na isang lalaki. Tama po kayo, siya ay isang trans woman at member ng LGBTQIA+ community. Bata pa lang si Bella ay napansin na ng kanyang pamilya ang hilig nito sa mga aktibidad at kagamitan ng isang babae. Hanggang sa tuluyan nitong yakapin ang pagiging isang trans woman. Kung titignan mo sa makikinis niyang kutis, magandang hubog ng katawan, mahaba at may itim na buhok ay maraming mag-aakala na isa nga siyang tunay na babae. Sa pagiging trans woman ay nagkaroon si Bella ng maraming kaibigan.
Pinasok niya rin ang mundo ng pageant at hilig sa fashion. Bagamat hindi isang ganap na babae, ay maraming lalaki ang humanga at nahulog ang loob kay Bella. Isa na nga rito ang kanyang naging karelasyon na si Calvin. Mas matanda si Calvin sa kanya ng 5 taon at hindi rin naman lingid sa kaalaman nito na si Bella ay hindi isinilang na babae. Ang relasyon ng dalawa ay hindi naman nila itinago at alam ng kanilang mga pamilya at kaibigan. Sa katunayan, ayon sa ina ni Bella, mula nang ipakilala sa kanila si Calvin, ay tinuring na din nila itong isang tunay na anak at kapamilya. Tumagal ang relasyon ng dalawa ng 2 taon, hanggang sa nito lamang June 2026 ay magdesisyon si Bella na hiwalayan ang nobyo. Nang mangyari ang krimen ay 2 linggo pa lamang na naghihiwalay ang dalawa. Ayon sa mga kaibigan nila ay siloso, mahigpit at strikto si Calvin. Bagay na sinikuan ni Bella. Noong una ay iniintindi niya ang nobyo at sumusunod sa lahat ng gusto nito hanggang sa tuluyan na siyang sumuko at magdesisyon na hiwalayan si Calvin. June 16, 2026, araw ng Martes. Ayon pa rin sa mga kaibigan ng dalawa, ay nagplano si Calvin ng isang salo-salo na dapat sana igaganapin sa Barangay San Rafael. Isa lamang yung simpleng kasiyahan na may konting inuman, tulad ng lagi nilang ginagawang magkakaibigan. Bagay na sinang-ayunan ng lahat, kabilang na si Bella. Nang gabing iyon, sakay ng kanyang motorsiklo ay dumaan si Calvin sa Barangay Camawan, San Antonio para sunduin ang dating nobya. Dahil nga naniniwala si Bella na tanggap na ni Calvin ang kanilang paghihiwalay at nagpasya silang manatiling maging matalik na magkaibigan, ay sumama ito sa dating karelasyon. Iyon na ang huling beses na nakita nila ang biktima. Sa tulong ng mga CCTV camera, ay nalaman ng mga investigador ang mga huling sandali ni Bella. 11 p.m. ng June 16, 2026 ay nakitang sumakay si Bella sa motorsiklo na minamaneho ni Calvin paalis ng kanilang bahay. Sa timestamp na 12 ng madaling araw ng June 17, 2026 ay muling nakita ang dalawa na binaybay ang kalsada sa Barangay Macarse. Sa salaysay ng mga kaibigan ng dalawa ng gabing yon ay hindi nakarating si Bella at Calvin sa usapan. Hanggang sa mabalitaan na lamang nila na nawawala si Bella. Nakumbinsi niya tong victim na siya po ang susundo at dadalhin po doon sa usapang lugar. Kaya nga lang po, hindi po dinala ni suspect yung victim doon sa usapang lugar, kaya hindi po natuloy yung paghaharap ng mga kaibigan. Dahil dito ay natuon ang atensyon at hinala ng lahat kay Calvin. Maliban dito, nalaman din ng mga investigador na ang lupain kung saan natagpuan ang biktima ay pagmamay-ari ng pamilya ni Calvin at ang taong nakatagpo sa katawan ay ang mismong ama nito. Dahil dito ay agad na inaresto ng mga pulis ang 25 years old na si Calvin. Nang arestuhin ay ilan pang nakababahalang detalye ang kanilang napansin. Hindi kasi ito mapakali, halata sa kilos nito ang pagiging kabado. Nanginginig ang mga kamay at hita at kapansin-pansin din ang mahahaba at sariwa pang mga galos nito sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, lalo na nga sa kanyang mga braso. Nang kanilang kausapin ay itinanggi ng suspect na siyang pumatay kay Bella. Ayon sa kanya ay totoo na siya ang sumundo sa dating karelasyon noong gabi ng June 16, 2026. Subalit ayon sa kanya ay ibinaba niya si Bella sa isang kanto at iniwan doon, kaya naman hindi niya alam kung saan ito pumunta at sino ang huling taong kasama nito. Ganun pa man ay humingi siya ng tawad sa pamilya dahil ayon sa kanya, kung hindi niya sinundo si Bella ay maaring hindi ito nangyari sa dating nobya. Sinabi niya din na mahal niya si Bella at hindi niya ito magagawang patayin. Tawad po, hindi minsan hanggang sa ngayon, sana mapatawad po nila ako. Hindi naman po mangyayari kung di ko po siya dinala. Sa kabila ng pagtanggi ng suspect, ay hindi naman ito ang sinasabi ng mga ebidensya. Sa post-mortem examination na ginawa sa katawan ni Bella, nalaman nila na namatay ito sanhi ng pagkakasakal. Ayon sa PNP, ay ninais ng suspect na makipagbalikan sa biktima, subalit tumanggi ito. Nalaman din nila na may bagong manliligaw si Bella, kaya naman ito ang nakikita nilang motibo sa pagpatay. Ang suspect ay nasa kamay pa rin ngayon ng Zaragoza Municipal Police Station at nahaharap sa kasong pagpatay, samantalang ang katawan naman ni Bella ay inihatid na sa kanyang huling himlayan ng mga nagmamahal sa kanya sa San Antonio, Nueva Ecija.
Para sa kanyang pamilya at mga kaibigan, isang malaking kawalan si Bella Lutap sa kanilang mga buhay. Isa kasi itong tunay na kaibigan, madaling lapitan, masayang kasama at laging nariyan sa tuwing kailangan nila ng paghihinghan ng mga problema. Si Bella din ay isang mapagmahal na anak at isang bagay ang palagi nitong sinasabi sa kanyang mga magulang. Dahil nga siya ang bunso, lagi nitong sinasabi sa kanyang papa at mama na siya na ang bahala sa kanila. Marahil, maraming humusga sa kanya dahil sa kanyang kasarian at mga nais. Subalit para sa mga nakakakilala at nagmamahal sa kanya, si Bella Lutap ay isang taong may mabuting puso, mataas na pangarap at mabuting pag-uugali. Kaya naman panawagan nila ay sana sa mas madaling panahon ay makamit ni Bella ang hustisya.